Scorpio, hi, welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn sa July 21, 2024 at 6:16 p.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. This is also the second full moon in Capricorn kasi last month, full moon in Capricorn din. Pero earlier degree yon, 1 degree. And this time, it's a powerful energy because it's 29 degrees. So talagang culmination, endings ito. Okay? So for you, Scorpio, maaring mas makaresonate dito yung mga Scorpio rising. Although pwede rin namang mag-resonate yung mga Scorpio sun at Scorpio moon. So itong full moon in Capricorn is happening in your third house of communication, learning, short distance travel. So maaring meron kang if this is a relationship no para sa iba sa inyo, pwedeng meron kayong finally na aayusin na relationship with your sibling, sa kapatid. Mm. Kung matagal na kayong may issue sa family, so pwedeng ah, meron na kayong mabibigyan ng solusyon sa naging issue ninyo ng kapatid mo or pwede rin kapitbahay mo or yung extended family mo, tito, tita, mga pamangkin, ganyan. Some of you naman, meron ditong gusto ng parang gustong i- i-disregard yung kanyang pag-aaral. Oo. I mean, napaka-importante ng pag-aaral, pero kung sa tingin mo hindi siya worth it para sa'yo at mas maganda na meron kang ibang pagtutuunan ng pansin na sa tingin mo mas magiging productive ka, that's fine, no? Piliin mo yun. I-let go mo yung pag-aaral. But for some of you, this can mean isang dati yung naging interest na parang hindi na kayo ganun ka-connected doon or you're not anymore resonating with it. Or parang feeling mo, hindi pala siya yung gusto mo. Let's say, meron kang in-enrollan na course, no? Online course na naging interesado ka kasi parang, uy, this is ito yung trending ngayon, no? Yung course na yan. And then, you realize, nandun ka na sa course, na-realize mo na, oh, ang hirap pala. Or parang, hindi ka interesado na pala. Yung parang hindi mo akalain na kapag nandun ka na pala sa situation na yon, dun mo palang marirealize kung passion mo siya o hindi. So, that's what I'm saying for some of you na pwedeng meron kayong mga nasayang na pinagkagastusan to learn something, especially mga short courses, or pwede rin namang hindi pera yung ginastos mo, nag-invest ka ng time, ng energy, and na-realize mo na, oops, no, hindi pala yun para sa akin. So, maaring yun, yung mga nare-realize ninyo ngayon. And you're going to let go of that. You will move on to a new opportunity dahil meron dito ang positive aspect sa Neptune and Pisces in the fifth house, which is your creativity. So, maaring meron kang nadidiscover about yourself, yung mga creative talents and skills mo na pwede mong pagkakitaan or yun nga, i-monetize. Some of you are also thinking of partnering with someone, especially if you want to start your own business. Or yung iba naman, pwedeng meron kang nakikita rito na support from your loved ones, no? Doon sa mga gusto mong i-explore. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, dati yung gusto nyo, hindi supportado ng pamilya nyo or ng mahal nyo sa buhay. Kaya parang napakalimitado nung kaya nyong gawin. Kasi nga hindi nila sinusuportahan. For some of you, you're being supported. Okay? And then, also, I'm seeing short distance travel opportunities for you. Maaring kasama yung iyong mga mahal sa buhay, especially if you are dating someone. I think mas lalong magiging matatag yung inyong connection ng person na to the more na you spend time together traveling. Mm-mm. Kasi mas, sabi nga nila, mas makikilala mo raw ang isang tao kapag kasama mo siyang nagta-travel. Oo, maraming mga magkakaibigan na nag-travel, tapos pag uwi nila, hindi na sila friends. Kasi
marami silang na-discover sa isa't isa na, oops, hindi pala yun yung gusto nila, na maging kaibigan. Okay? So, ngayon, yung iba naman sa inyo, maaring, meron kayong parang torn between two situation kayo ngayon, especially if you want to travel abroad or work abroad, na parang feeling mo nalilimitahan ka dahil pwedeng ikaw ay preoccupied ngayon, marami kang trabaho, marami kang kailangang asikasuhin. So, kailangan lang dyan is na-ano mo, na-allocate mo yung time mo, yung energy mo. Pero kung hindi mo talaga mapagtagpo, then maybe it's not really for you. Diba? That is something that you really have to let go of. You have the magician. Ayan. Ito na yung creativity, skill set mo. You are stepping into your own power. Discovering your talents, your skill set. Lalo mo siyang pinatitibay, pinalalakas. Oy, the Chariot and the Hierophant. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong learning opportunities ngayon na nangangailangan ng paglalakbay. Oo, parang meron kayong pupuntahan na very important person na alam nyo dun kayo matututo. Example, nakatira ka sa Laguna tapos may seminar sa Manila. Yung mga ganun. Kasi gustong-gusto mo talaga na ma-meet tong person na to or matuto, no? So, gagawa ka talaga ng paraan. Kasi gusto mong i-master yung skills mo eh. And I think, dahil sa gagawin mo na yan at meron kang eagerness na matuto, you will be blessed. You will be successful in this field. You have the Page of Pentacles, energy to ng isang estudyante. Oo, na very curious. Gusto niyang malaman ng mga nagaganap sa buhay niya, kung paano niya mas may improve yung sarili niya, yung kanyang career, trabaho, business niya. So, I think this full moon in Capricorn, marami kang mga solusyon na may isip sa mga challenges sa'yo, especially in learning and expanding your knowledge. O, diba? Speaking of expansion, you have the Three of Wands. So, this is about growth. Meron kang i-explore pa. Some of you meron ditong natapos na kontrata sa barko or kontrata sa ibang bansa. Tapos, siguro nag-iisip kayo kung i-renew nyo pa o may susubukan na kayong ibang employer or ibang source of income. Kaya yung iba sa inyo may pinag-aaralan na kayo na iba na kumbaga hindi nyo siya pinagkakakitaan ngayon, pero inaaralan nyo kasi alam nyo na meron kayong talento doon. You get what I mean? Example, may talent ka sa singing, okay? Pero hindi siya source of income mo. Hindi ka singer, hindi ka professional singer. You're not earning from singing, but you are, example, a nurse, no? So, ngayon, i-explore mo, mag-aaral ka ng mga voice lessons, anything na mga technical about singing, kasi gusto mo na siyang gawing source of income. Ganon. Oh, medyo stressful, no, for some of you, Scorpio, but I think this is going to be worth it. Kailangan lang talagang i-manage mo yung oras at panahon mo dahil nakakapuyat, nakakapagod talaga kapag overwhelming yung mga gusto mong changes na gawin sa buhay. You have the answers you need are coming, yes. Kung kayo merong decision making, ayan, parating na ang sagot sa katanungan ninyo. Maaring merong tao na magbibigay sa inyo ng advice, may enlighten ka. So, from there, makakapag-isip ka ng solusyon sa iyong problema at masasagot na yung tanong mo. Oh, diba? Luck is on your side, Scorpio. May touch of good luck itong mga i-explore ninyo. New Moon in Leo, it's time to shine, Scorpio. Alam ko mahihain kayo, but, this time, you will own your power. You will be there to showcase your talents, your skills, and show the world yung iyong abilities. Oo, kasi marami kang kakayanan. At dahil dyan, marami kang magiging admirers. People will look up to you. Okay?
Ayan. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.